Hello, ako si Pastor Lee ng Korean Maritime Church. Ang passage na aking nais ibahagi sa inyo ay mula sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 1 to 10, mula kina Pablo, Silas at Timoteo para sa iglesia sa Thessalonica na nasa Diyos Ama at nasa Panginoong Hesukristo. Kagandahang loob at kapayapaan nawa ang sumainyo. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwin ay kasama kayo sa aming mga dalangin. Inaalala namin sa harapan ng Diyos at Ama ang inyong gawa dahil sa inyong pananampalataya, ang inyong pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig at ang inyong pagtitiis dahil sa inyong pag-asa ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, nalalaman namin na kayo'y pinili ng Diyos na nagmamahal sa inyo sapagkat ang magandang balita, lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling at ito ay ginawa namin alang-alang sa inyo. Sinundan ninyo ang aming halimbawa at ang halimbawa ng Panginoon kahit dumanas kayo ng napakaraming paghihirap. Tinanggap ninyo ang salita ng Diyos ng may kagalakan mula sa Espiritu Santo, kaya't naging huwaran kayo ng mananampalataya sa Macedonia at Akaya, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako, kaya hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. Ang mga taga-roon na rin ang nagbabalita kung paano nyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabi kung paano ninyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay ng Diyos, ang maghintay sa pagbabalik ng kanyang anak mula sa langit. Ito'y si Jesus, muli niyang binuhay na siya ring nagligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang bagong taon ng 2024 ay narito na. Aking panalangin na maraming blessing pa ang dumating sa lahat ng ating mga ship missionaries at kanilang mga pamilya sa kanilang mga bansa, no? Kahit na maraming iglesia noong unang mga araw, pinagmamalaki ng Apostol Pablo ang mga taga Thessalonica bilang huwaran. Kahit na maikling nitong buhay, ito ay isang huwarang iglesia na may tatlong mahalagang katangiang pananampalataya: pag-asa at pag-ibig na mahalaga sa ating Bible, no? Ang simbahan ng Thessalonica ay naitayo noong pangalawang misyon ni Pablo noong panahon na yun ang kapital ay ang Macedonia na may 120,000 na populasyon at sentro ng commercial at political Roman Empire. Tulad ng karamihan sa mga sinaunang iglesia, nag-umpisa sa bahay-bahay o house churches ang Thessalonica sa bahay ni Jason. Nag-umpisa sa ilang mga unang miyembro kasama tong si Jason at Aristarchus ay lumaki sa pagsama ng ilang mga debotong Griego at ilang mga marangal na ginang na itatag ang pundasyon ng bagong buhay. Ngunit matindi ang pag-aapi laban kay Pablo at sa iba. Lumulubha ito araw-araw hanggang sa hindi na maaring manatili si Pablo sa Thessalonica at napilitan siyang umalis or lumisan, no? Si Pablo ay nakarating sa Corinth via Berea at iniwan si Timothy. Ilan sa mga Hudyo ay sinabi na inabandonan niya ang mga Thessalonica at tumakbo. Siya isang hepokrito, duwag at isang oportunista. Kaugnay dito, para kay Pablo, iniwan ko lamang kayo ng kaunting panahon, ngunit ang kanyang puso ay palaging nasa kanila. Kaya siya ay nasa Corinthians or Corinto. Kaya si Pablo ay nanalangin para sa kanila upang sila ay hindi panghinaan ng loob at kanilang panampalataya ay patuloy na lumago. Isang araw, nakarinig si Pablo ng balitang galing kay Timothy na kahit naghihirap ang mga taga Thessalonica, sila ay matatag sa kanilang pananalig at naging mabuting halimbawa sa mga simbahan din sa Macedonia at sa Akaya. Ito ay tunay nga.
isang napakagandang balita. Paano sila naging mabuting halimbawa sa mga tao sa Macedonia at or mga mananampalataya sa Macedonia at Akaya, no? Yun, sama-sama natin itong suriin. Una, ang iglesia ay gawa sa pananampalataya. Ang simbahan ng Tesalonica ay may work of faith or gawa ng pananampalataya. Pag may gawa ng faith, buhay ang pananampalataya at ito ay may bunga. Ano ang nature o buhay o bunga ng pananampalataya na ipinakita ng simbahan ng Tesalonica? Ito ay ang kaganapan ng misyon o pagkalat ng mabuting balita kanilang natanggap na balita ng krus ni Jesus. Ang simbahang ito ay nabuhay dahil sa mabuting balita na dilana ni Paul sa pananampalataya na ang mga demonyo ay pinapalayas at ang may mga sakit ay gumagaling at ang mga problema ay naayos. Ang ministeryo ay nabubuhay sa simbahan. Nais nila na maipakalat ang mabuting balita hindi lamang salilinin. Kaya naman kanila itong itinuro kahit ano pa man ang mangyari. Dahil dito, na-extend ang kaligtasan sa mga pamilya sa lugar sa buong Thessalonica at ibang mga Gentiles or Hentil ay kumalat ang kanilang pananampalataya. May tinatawag na butterfly effect. Ang ibig sabihin ay kapag ang paru-paro ay pumagaspas ng kanyang pakpak sa kabilang ibayo ng Pasifiko ay nagiging itong isang bagyo. Sa ganito, kapag ang pananampalataya ay nagsasalita or kumikilos ayon sa salita, kasama natin ang Diyos. May alon na nabubuo at nagdudulot ng mga mabubuting gawa. Kapag buhay ang salita ng Diyos at gumagawa or kumikilos at pinupuspos ang ating mga puso at ang ating mga kaluluwa, ay may nangyayaring mga milagro. Kaya ang pananampalataya sa Thessalonica ay klaro na may kapangyarihan na magdala ng milagro. Ito ay ang kaligtasan at ang kagalingan sa pagsishare ng gospel, no? Ang kaligtasan ay hindi nabibili gamit ang ginto o pilak. Hindi ito resulta ng ating gawa. Binigay ito ng Diyos upang ating utang natin ang mabuting balita ang ating buhay sa mabuting balita. At ang aking daing sa inyo ay tayo din sana ay may work of faith. Ito din ay ang simbahan na may pagmamahal. Sila ay nagsisikap sa pagmamahal sa Diyos. Ang Greek word na ginamit ay kopos at ito ay patuloy, no? Ang kopos ay patuloy-tuloy, hindi isahan. Sila ay nagsisikap para sa Lord at nagpapakahirap na hinggit pa sa kanilang kakayaan. Kahit na may mga persecution or paghihirap, kanila na itong kinakaya at nagsusumikap. Ang simbahan ng Thessalonica ay hindi lamang isahang effort. Kaya tayo bilang mga mananampalataya ay hindi dapat isahan lamang ang ng ating maranasan ang grace ng Lord. Hindi lamang tayo nagko-commit one time, ngunit patuloy ang devotion sa Lord. Itong hirap at dedikasyon ay tuloy-tuloy sa kahapon at sa ngayon. Ito ay galing sa pag-ibig at ito ay pagsusumikap para ibigin ng Diyos. Isa itong pag-ibig na nag-aalaga ng church na parang ating mga katawan. Ang dahilan nito ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang Thessalonians ay nagsumikap hindi para sa tao. Hindi sila nagpapakahirap para sa kanilang sarili lamang or sila ay mabunyag or maging sikat. Ang lahat ng ito ay para maibahagi ang kaluwalhatian ng ating Diyos sa lahat ng mga bagay. Ang pundasyon ng ating pagsisikap ay ang pag-ibig. Kahit na may pananampalataya na kayang mag-usod ng bundok, kung wala naman tayong pag-ibig, ito ay wala lang. Pag sumikap na walang pag-ibig ay hindi kahanga-hanga. Kahit dalhin pa nito tayo sa mga kalangitan.
Ito ay nakakapagod, masakit, at ang isang araw ay parang 1,000 araw. Ang isang araw ay 1,000 taon. Ganon din naman sa kaharian ng ating Diyos, ang gawa ng mundo at gawa ng ating pamilya. Kahit simple na bagay ay nakakapagod at mahirap kung walang pag-ibig. Pero kapag ang mahirap na bagay ay gawa ng may pag-ibig, nagiging maganda at masaya, enjoyable at rewarding, hindi mahirap at hindi nakakapagod. Kahit mahirap, kinakaya. May pasasalamat sa ating mga puso na parang spring, na kahit 100 na taon ay parang isang araw lamang. Mahal ni Jacob si Rachel at ito ay kanyang pinagtrabahuhan ng 7 taon para maging asawa. Maikling oras ba ang 7 taon? Hindi. Pero kay Jacob, para itong ilang araw lamang. Paano ito nangyari? Dahil ang trabaho ni Jacob ay para sa pag-ibig niya kay Rachel. Dahil mahal niya si Rachel, nagawa niyang araw lamang ang 7 taon na kahit dinagdagan pa ito ng panibagong 7 taon, ininda niya ito. Aking hiling na labor of love din sa mga simbahan natin sa barko, no? So lastly, isa itong simbahan na may pag-asa at tiyaga. Sila ay ganito kahit may mga tribulation. Ibig sabihin ng tribulation ay pagsubok or paghihirap dahil sa pananampalataya. Ang nature ng tribulation na nangyayari sa kanila noon ay persecution na galing sa mga Hudyo dahil sa mabuting balita na kanilang na-receive, no? So ang persecution na natatanggap ng mga taga-Tesalonica ay sobra. Ngunit ang Thessalonian Church ay nakayang mapagtagumpayan ito ng may galak na mula sa banal na espiritu sa gitna ng mga pangyayari. Ang kanilang driving force ay ang pag-asa nila mula kay Jesus dahil pinanghahawakan nila ang pag-asa at yung reward na meron sila kay Jesus. Kaya kinaya nilang magtiyaga kahit sa gitna ng tribulation at persecution. Naramdaman niyo ba ang ganitong paghihirap dahil sa inyong pananampalataya? Kayo ba ay na-persecute na? Ang religious persecution ay mas matindi pa kaysa sa economic persecution dahil ito ay masakit. Ginawa nila tayong takot at may dalawang isip at malayo sa ating pananampalataya. Ngunit tayo ay hindi dapat ma-discourage kahit tayo ay inaatake sa lahat ng sulok dahil tayo ay hindi matatalo. Ang simbahan at ang pananampalataya ay na may pag-asa na kahit sa may hirap na araw, ang Diyos ang magpapalit at hindi sila matatalo. Meron tayong pag-asa sa langit katulad ni Stephen na tumingala noon nung siya ay babatuhin na. Nakita niya ang Diyos na may hawak na korona para sa kanya na nang siya ay namatay, siya ay lubos pa ding nagpapasalamat, no? Kahit siya ay naging martyr na, siya pa rin ay patuloy na nagpasalamat sa ating Diyos, no? I hope na ang mga barko na nakaka-receive nito ay susunod sa example na meron na binigay yung mga Thessalonian Church, no? And I hope na ating maalaala yung tatlong bagay, yung work of faith na tinatawag or gawa sa pananampalataya, the labor of love, and the perseverance of hope na ating maalaala o ating tandaan na ang grace of God ay nagpoprotekta sa atin hanggang ngayon. At gusto kong i-bless or pagpalain ang mga seafarers natin na nakikinig, mga ship missionaries at mga ship churches na nakakinig ng ating sea worship.